Hello Kayangaw! Welcome po sa Bangungot Diaries and ako po si Miss Clar, ang inyong narrator. Ako naman po si Jay, ang isa sa mga voice actors ng Bangungot Diaries. Welcome po ulit. Muli tayo nagbabalik dito sa Bangungot Diaries and sa mga bago po dyan, subscribe po kayo dito sa channel natin. Bago namin simulan yung kwento pala, gusto po namin i-shoutout si Ma'am Julie Laguna. At ang sabi niya, Clar? Sabi niya ay namimiss na daw niya yung liham kay Soledad, pati daw yung Miss Pinky and Bangungot Diaries at God bless daw sa lahat ng channel natin. At sa lahat daw ng mga Kayanggaw, God bless din. So ayun po, speaking of Bangungot Diaries, ito na po ulit tayo, hello! And yung Soledad, meron na po ulit tayong upload doon and kita na rin po doon si Miss Soledad, pati po si Miss Pinky. Makikita nyo na rin doon, kaya manood po kayo. Ay, ito po pala yung mga videos nila. Ipa-flash na lang po namin sa screen. And ayan po, pagkatapos niyo po dito sa Bangungot Diaries, manood po kayo sa Kayla, Miss Pinky, and Miss Soledad. And nga pala, bago natin simulan, please, comment naman po kayo and paki-like naman tong video na to para umabot dito sa lahat ng ating mga Kayanggaw and yung mga adik sa Miss Clar Horror Stories. Yung mga yanggaw na yanggaw, ano? So, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa ating... Kayanggaw na si Larry. So, simulan na po natin. Enjoy! Enjoy po kayo. Mapagpalang araw po sa lahat. Ibibida ko lang ang college classmate kong minsan kong pinormahan. Nakakahiya man ay hindi siya interesado sa akin, kahit halos lahat na nga ginawa ko. Sabi nga ng kanta ng E-Heads, gagawin ng lahat pati thesis. Pero wala talaga. Puro espiritu, multo, barang at aswang kasi yung inaatupag niya. Kaya nga dahil papansin ako, sumama ako sa isang lakad niya at nadamay na rin ako. Tawagin niyo na lang akong Larry. At ito, ang aming kwento. Ate, pabili nga po ako ng isang gulaman. Tapos pahingi na rin po ako ng 6 na turon. Ano pa ba? Pahingi nga po ako ng 5. Uy, Larry! Uy, Larry! Ayaw mong lumingon sa akin, ha? Buisit ka! Ba't ka naman Larry ko? ba't bumapatakan na sus yung baseball ko? Kasi naman ikaw Kung ano na yung nakikita mo. Ano naman ba yun? Lokohin mo yung lelang mo. Kitang-kita ko, no? Saka, ano pa pakialam mo sa akin? Wala to, no? Psst, wala. Nakita ko na Susulat ka na naman ng love letter. Wag na boy. Kaysa love letter, sulatan mo na lang ng death note. O kaya, padala mo na lang ng mga orasyon. Ang lala naman kasi ng panliligaw mo Yung mga binabasa mo, kung ano nung libro tungkol sa mangkukulam, minsan sa aswang. Tapos, yung mga sinusulat mong kwento, multo, vampira, o kaya patay na, ewan ko sa'yo. Patay na, bumabangon ba yun? Yan ba yun? Ganyan ba yung gusto mong mag-isyota? Pakailan mo ba? Kaysa naman sa pinopormahan mo, mas macho pa sa'yo. Naimik ka nga. Ano lang talaga si Nika, Maton. Pero yung ligaw mo, kulto yan. Nung isang araw pa naman may kinausap doon sa kabilang classroom. Di ako makatawa kasi sa gilid lang ako ano pa naman yun? Alien ba yung pinag-uusapan nila doon? Meron talaga siyang kausap sa kabilang room? Sino doon? Yung Marco na naman ba? Hindi. Alam ko talaga Hindi mo iniintindi talaga yung usapang alien nila, Si Mabel yung kinakausap niya. Tsaka yung tropa niyang mga geologs. Kaso halata namang pinagtitripan lang siya ng mga yun Si Ami naman, paniwalang-paniwala na interesado yung mga kausap niya. Pinagtitripan na naman nila si Ami Yari talaga sa akin bukas yung mga yon. Sisirain ko talaga yung buhay ng mga yon. Ewan ko sa'yo. At saka alam mo Larry, malapit na talaga ako maniwala na parang ginayuma ka lang ni Ami. Teka. Ayun na yata siya. Nakikita ko na yung napakalaking palawit niya ng kwintas. Ano ba yun? Angel ba yun ng hayop? Ano yun?
Si Amihan o Ami kung tawagin. Siya ang nililigawan ko sa klase namin. Si Ami kabaliktaran ng tipikal na college girl. Wala siyang make-up gaya ng iba. At hindi siya maporma at halos hindi nga siya nag-aayos. Ang mga gamit niya kakaiba. Gaya na lang ng mga kwintas na katutubo ang disenyo. Pati nga yung bag niya puro baybayin ng nakadesenyo. Konti lang ang kayang makipag-usap sa kanya dahil wala talagang makagets ng mga trip niya. Pero ako, sabihin ng nagayuma dahil talagang laglag ang puso ko sa kawirdohan niya. Oh, Ami, kain ko. Kikiam tsaka fishball. Kuha ka lang dyan, Ami ha. Sagot ko na yan. Akin na yung bag mo para makakain ka na maayos oh. Sige na nga, kakain na ako. Hindi pa ako nanananghalian eh. At saka, Larry, eto, pahawak na nga rin saglit nitong bag ko. Basta, ingatan mo yan ha. Ate, pahingi nga akong isang sa malamig. Ay, dalawa na lang pala. Sige lang, kumain ka lang kahit ano. Teka, ba't naman kasi hindi ka kumain ng tanghalian? Wala lang. Kasi hinahanda ko yung katawan ko eh. Kapag wala kasing laman yung tiyan ko, mas nakakapag-focus ako. Bakit? Nagda-diet ka? Sasali ka ba sa Miss Campus Crush sa... Sira, ba't naman ako sasali dun? Pagtatawanan lang ako dun eh. Ba't ka naman pagtatawanan eh? Pwede ka naman doon. Matangkad ka. Yung balat mo, kayo manggi. Pinoy na Pinoy, tapos matalino ka rin. Ay naku, tigilan mo na nga ako, Larry. Pag ako sumali dun, ang ipapakita kong talent, hahatiin ko yung apoy dun. O kaya, magpapagalaw ako ng tubig. Sige ka. Ayos yun. Supernatural. Niloloko mo ba ako, Nitoy? Ito naman? Hindi naman no. Talaga naman Supernatural naman talaga yung gano'n talent Manahimik ka na nga lang, Nitoy. Ami, ano ba yung pinaghahandaan mo ng ganyan? Huwag na, di mo rin naman magigets eh. Ha? Hindi nga. Ano ba yon? Malay mo, matulungan pa kita dyan. Huwag na nga, baka kung ano pa mangyari sa'yo eh. Pero, sige na nga. Total, lagi mo namang inuusisa yung mga ginagawa ko. Ano kasi, pupunta ako dun sa baryo ng lola ko. Ay, hindi pala. Doon sa mga ninuno ko pala yun. Kailangan ko kasi mag-orasyon doon. Kaya ito, kailangan kong ihanda yung katawan at saka yung isip ko. Lalo na tong isip ko. Orasyon? Bakit ba mag-orasyon ba? Kasi nga kukulamin kita bago ako umalis. Ano? Ba't naman? Wala naman ako kasalanan sa'yo Wala nga. Nakita ko lang naman na patawa-tawa ka nung nag-uusap kami nila Mabel eh. Pero, mo, di kita kukulamin. Sayang yung kulang ko sa'yo eh. Hayaan mo, Ami. Huwag mo nang kulamin. Ililibing ko na lang to ng buhay. Ano? Ayun ka na naman. Masiklab ka na naman kay... Aray ka! Uy, nakakarami ka na Ayaw mo kasi tumigil eh. Ami, narinig ko rin yung pinag-uusapan yun nila Mabel eh. Nabasa ko rin yun dati. Saka narinig ko rin sa radyo. Yun ba yung Roswell incident? Talaga? Alam mo rin yun? Alam mo, gusto ko nga makapunta dun eh. Kung saan bumagsak yung sasakyan na yun? Hindi mo na makikita yung sasakyan na bumagsak doon. Tinago na yun ng mga sundalong Amerikano eh. Sigurado, pinag-aaralan nila yung technology para magamit nila. Tapos yung 3 katawan ng alien na yun, pwede nilang kuhain yung DNA. Para naman makagawa sila ng super soldier daw nila. O di kaya baka gawin nilang biological weapon yun. Ang bihira naman tong dalawang to. Sa ba planeta kaya pupunta tong usapan ng dalawang to? Aray! Buisit ka talaga, Larry. Nakakatatlo ka na. Sinabi lang, take mo yung bibig mo eh. Maganda na yung pinag-uusapan namin oo. Grabe, Larry, no? Marami-rami ka rin palang alam. Alam mo, pwede kang partner ko sa napili kong topic doon sa Philippine Studies natin. Talaga? Sige, tara. Maganda sigurado yung tandem natin. Marami ako alam na library na mapagkukunan natin ng pwedeng source eh. Hindi mo pa nga alam yung topic. Aray ko! Umisa ka na naman sa akin Nagtingning talaga yung mga mata ko noon at pumalakpak ang tenga ko. Kung pwede nga lang na sumayaw sa ulap, ginawa ko na. Bihira kasi talaga akong pansinin ni Ami.
Kaya para makalapit ako sa kanya, nagbasa ako tungkol sa paranormal, pati sa supernatural, pati na rin sa extraterrestrial at alien theories. Aminado ako na mangharin ako, pero bonus na lang yon. Ang totoong goal ko kasi, mapalapit talaga ako kay Ami. Uy Larry, sigurado ka ah. Yung topic natin, paniniwala yun sa barang at saka sa aswang. Tsaka sa katutubong pananaw at saka prinsipyo. Kaya tayo pupunta doon sa baryo ng mga ninuno ko ah. Talaga? Pupunta tayo sa baryo ng ninuno mo? Tayong dalawa talaga? Tol. Inhale naman. Relax ka naman. Inhale, exit. Aray ko. Ayaw mo kasi akong tigilan eh. Amihan, kailan pala, kailan tayo pupunta sa inyo? Doon sa baryo ng ninuno mo? Sa isang buwan pa naman. Sa sem break na lang. Ay, sa sem break pa? Ngayon na. Bukas na siguro, wag na tayong pumasok sa... Tol, teka lang. Relax lang naman. Baka mapurnada pa yan eh. Pasensya na. Excited lang talaga ako kasi sobrang ganda mo. Ang ganda talaga ng topic natin. Basta Larry, paalam ka ah. Kasi baka abutin tayo ng 1 linggo doon. Kahit 1 taon pa. Gusto mo, 1 taon pa. Ang OA mo naman. Ayos din kasi parang bakasyon yun. Nitoy, gusto mo sama ka rin? Wala ka pang grupo, di ba? Kasi kinanika na ako. Game ako dyan. Sige. Yun, ayos naman pala eh. Kala ko mag-isa na naman ako eh. Pero ayos lang din naman kung mag-isa ako sa project. Pero masaya din naman kung alam mong may iba pang interesado sa mga ganito, di ba? Oo nga. Ito nga mabutit meron tayong makakasama. Tsaka makakasama mo ko. Pero alam nyo, itong mga ganitong paniniwala sa mga elemento, sa mga nilalang ng dilim, tsaka sa mga espiritu, hindi dapat talaga pinagtatawanan to eh. Kasi sumasalamin din to sa kultura tsaka kasaysayan ng lahi natin. Lalo na ng mga katutubong grupo. Basta, yun. Basta bago tayo lumakad dun magbasa-basa muna tayo. May mga susubukan din tayong mga ritual. Kailangan yung ihanda yung isip at katawan nyo dun At dun, tutulungan ko kayo. Kasi baka mapano kayo eh. Sige. Ikaw nang bahala sa puso ko. Sa mga gagawin natin. Basta ikaw yung leader namin Sige. Basta okay na tayo Basta Larry, tayo na ha. Ha? Tayo na? Talaga, Ami? Tayo na talaga? Yes! Oo, tayo na. Tayo na nga yung magkakagrupo, di ba nga? Parang timang to. Sige na nga, nakakahiya eh. Tignan mo, pinagtitingin na tayo. Nagsisisigaw ka dyan eh. Basta Larry, bukas na lang dadalhin ko yung mga libro ko. Simulan nyo nang basahin yun Oo. Tayo na. Akala ko naman kasi... Ami, gusto pala din niya sabihin na... Aray! Isang tambak ng kung ano-anong libro nga ang ipinabase sa amin ni Ami. Pero ayos lang yon. Kahit pagano karami at kakapalang mga yon, talagang ganado kong binasa ang lahat ng yon. Tindi, no? Ang galing. Totoo pala yung mga bagani. Isa sa mga pinakagusto kong kakayanan ng mga bagani, yung nakakabasa at nakakarinig sila ng isip ng iba. Kahit malayo, basta't namarkahan nila yung isip at utak ng tao, mababasa nila yon. Tapos akalain mo yun? Hanggang ngayon, meron pa talaga nabubuhay na bagani. Uy, Nitoy. Uy, ano ba? Naku, Larry, parang ayoko na eh. Ano? Ano ayaw mo na? Ganda-ganda ng topic natin eh. Ang dami natin malalaman tungkol sa mga kwentong bayan. Tsaka sa mitolohiya ng Pilipinas. Ano ba? Saka mas maiintindihan na natin ngayon yung mga elemento. Yung mga ganun. Bakit ba? Di kasi ako makatulog eh. 2 gabi na. Mula nung binasa ko yung mga libro ni Ami. Nung isang gabi, narinig ko parang may umiiyak sa banyo eh. Nung tinignan ko, wala naman. Tapos paglingon ko sa kama ko, meron tao.
parang nakalubog yung kalahating katawan doon sa mismong kama ko eh. Tapos pag sa bandang 1:00 hanggang 3:00, nakakaamoy ako ng kakaiba. Yung para pang mapanghi. Hindi ba nabasa natin yung kapag mapanghi, maligno daw? Mga kapre, mga laman lupa, mga ganon. Naku Larry, hindi ko talaga kaya yung ganyan eh. Ganon? Sa totoo lang, kahit ako nakakaranas din ng ganyan eh. Pero kaunti lang. Kapag sa labas ako nagbabasa, merong malaking puno sa tapat ng bahay namin eh. Inabot ako ng hating gabi sa pagbabasa noon. Tapos maya-maya, meron din ako naramdaman na kakaiba. Yung alam mo yung tahimik yung paligid dahil gabi na. Pero iba yung katahimikan. Parang tinakpan lang yung ingay. Tapos napalingon ako sa puno. Doon sa mismong katawan ng puno meron akong nakitang mata nito eh. Pagpasok ko naman sa bahay, meron bakas ng paa. Merong putik eh. Hanggang sa pader meron. Tapos papunta sa kwarto ko. Grabe talaga. Oh, kita mo na? Parang kinikilabutan ako tuloy. Alam mo tol, baka hindi tayo pang ganyan eh. Si Ami siguro kaya niya yung ganyan. Sanay na siya pero tayo kasi. Uy, narinig ko kayo pasensya na kayo Sa totoo lang, hindi lang guni-guni yung mga nararamdaman nyo ngayon. Kasi na-expose na kayo sa mga pwersang iba sa atin eh. Tsaka sa mundo nila. Kaya siguro bahagya na nabubuksan yung naiibang pandaman nyo. Yung third eye nyo. Astig sana no? Kaso hindi ko alam kung matutuwa ako kung nabuksan na yung third eye namin eh. Oo nga. Talaga nakakatakot, Ami. Di ibig sabihin yan, ikaw din? Nakakaramdam ka talaga saka nakakakita ng mga ganito? Oo naman. Bukas na bukas nga yung third eye ko eh. Kahit saan nakikita ko sila. Alam nyo kasi, kasama lang naman talaga natin yung mga yan. Pero may padala lang yung dimensyon nila. At saka itong atin, kumbaga sa parehong lugar. May mga magkaibang dimensyon at saka panahon. Pero nakikita sila bigla na walang third eye kapag nagkakaproblema dun sa sabihin na nating pader ng dimensyon na yon. Kumbaga dahil nasisira yung pader, nasisilip natin sila bigla dun. Pero alam nyo ba, Nitoy, Larry, kung yung mga ordinaryong tao, hirap silang makita sila. Sila dun sa kabila, lagi nila tayong nakikita. Ang ibig mo sabihin, maaaring pinapanood lang nila tayo? Grabe, Ami. Nagtataasan yung balahibo ko Oo, ganun talaga yun. Alam nyo, ngayon nga mismo nakikita ko eh. May bata na nakatingin sa atin. Nakangiti siya. Saan naman? Sana Ami, nasa malayo siguro yun no? Diyan lang, sa kanan mo. Katabi mo nga lang eh. Matapos ngang ituro ni Amihan ang sinasabing nitong bata ay parang nasulyapan nga namin yun ni Nitoy. Pero saglit lang at bigla rin itong nawala. Lumakad pa nga ang isang linggo at nagpatuloy kami ni Nitoy sa pag-aaral sa mundo ng mga naiiba. At habang lumalalim kami, lalo rin kaming nagagambalan ng mga kababalaghang napakahirap mo unawaan. Oh, yan. Nabasa niyo na to, di ba? Oo. Kanina ko lang nabasa yan pero medyo mahirap intindihin eh. Ako, wala talaga ako naiintindihan dito. Basta, nauunawaan niyo naman yung naging sigalot ng mga bagani noon, di ba? Tsaka ng mga mambabarang. Okay na yung pag ganun. Nadaanan niyo na din ba yung parte na yung parang tren na pwedeng tumawid sa mga dimensyon? Oo. Galing nga nun, no? Pero nakita ko na dati yun, yung sinasabing wormhole. Yun kapag napadaan ka daw sa butas ng dimensyon na yun, makakalusot ka daw sa ibang lugar kahit malayo. Ayos nga yun pero komplikado talaga. Ami, ano yun? Ano yun naman sa salamin? Akala ko ikaw lang yung tao dito sa inyo. Oo nga. Nakita niyo rin pala yun? Yung dumaan sa salamin? Yung matanda? Tumingin pa nga sa amin pagdaan eh. Sino yun, Ami? Kapitbahay nyo? Lola daw yun ang lola ko. Sabi nila Manang.
Lola na lola, buhay pa? Hindi, patay na siya. Pero sumisilip yung presensya niya paminsan-minsan. Lalo na kapag may gustong sabihin. Nakita niyo naman sa salamin, di ba? Ang totoo niyan, talagang doon siya sa salamin re-rehistro. Hindi niyo naman yan makikita dyan sa paligid eh. Malaki ang bahay nila, Ami, pero tsahin niya lang niya at 2 kasambahay ang nakatira doon. Matagal na siyang ulila pero hindi niya sinasabi kung bakit. Ilang beses kong nasilip sa gilid ng mga mata ang matanda. At minsan nasa likod pa nga ni Nitoy. Hindi ko na lang binanggit pero siguro ramdam din niya. Kasi nagyaya siyang sa labas na lang ituloy ang pagbabasa namin. Tol, baka hindi na ako pumasok bukas. Bakit? Iba na yung pakaramdam ng katawan mo, no? Ikaw rin, no? Kasi yung bato ko parang mabigat eh. Parang meron nakadiin. Ay, kasi naman eh. Yung mga pinapabasa sa atin. Grabe. Oo, tsaka, tol, yung bahay nila Ami, no? Yung mga disenyo sa kisame, mga ano, malalaking ibon na kakaiba yung itsura. Tapos yung mga parang figurin na nasa bintana, no? Medyo nakakatakot talaga yung itsura. Mga tao na parang kalahating hayop. Yung mga mata pa, akalain mo talagang tumititig sa'yo eh. Ay nako. Pero okay lang. Dapat masanay na ako kasi mukhang doon na kami titira eh kapag kinasal na kami. Ano? Ano kasal? Kinikilabutan yung kuyukot ko sa'yo eh. Talaga? Kakaya mo makisama sa galon? Weirdo mo talaga. Aaminin kong hindi lang basta weirdo ang mga hilig at interes ni Ami. Pati sa ayos at gamit niya, lumalabas yung mga kinahihiligan niya. Palaging napakaraming burloloy na nakasabit sa leeg at braso niya. Pero kahit gaano siya ka-weirdo, wala sa akin yon. Parang lalo ko pa nga siyang nagugustuhan dahil doon. 2 araw nga bago kami tumulak sa baryong pakay namin. Kailangan naming magsagawa ng isang ritual. Sa pangunguna pa rin yun ni Ami. Aba, hanip to ah. May ganito kayo sa likod bahay niyo? Napakalawak naman ng gubat na to. Ami, gabi naman yung puno na yan. Sobrang laki niya na. Sabi nga ni Chang, higit 500 taon na daw yung puno na yan eh. At hindi lang yung basta puno. Lagusan daw yung papasok at palabas sa dimensyon ng mga hindi natin nakikita. At yung nagbabantay dyan, si Manong Gimo. May bantay pa talaga? Bakit? May nangaano ba sa punong to? Wala. Si Manong Gimo kasi kapre yun eh. Kapre? Anak na, bakit dito tayo puwesto? Ano ka ba Nitoy? Wala namang gagawin yun si Manong Gimo, no? Kilala ko yun. Kaibigan yun ng mga lolo ko eh. At saka dito natin isasagawa yung ritual. Kasi nga, dito malakas yung espiritual na enerhiya kailangan natin eh. Oh, eto ipapaalala ko lang ulit sa inyo. Gagawin natin to para magkaroon tayo ng proteksyon. At saka ng gabay na rin. Mula sa mga pwersa ng kalikasan para sa biyahe natin doon. Hindi kasi ordinaryong baryo yung pupuntahan natin. At para tanggapin tayo doon, kailangan ng basbas sa mga elemento. At saka, ito isa pa habang nagri-ritual, anong marinig o makita nyo, minahon lang kayo. Kasama talaga yun. At saka, huwag kayong mag-alala. Ilang linggo naman nating hinanda yung isip at katawan nyo para dito eh. Oo. Basta't ikaw nang bahala sa amin ha. Susundan ka lang namin. Simulan mo lang. Naku, kinakabahan na ako. Pwede bang umihi muna? Ay, naku, huwag na lang pala. Sige, subukan mo lang umihi. At saka hindi ka pa nga tuloy nito eh. Mga ngamatis na agad yan. Sige ka. Basta tatawanan na lang kita ng malakas kapag ganun. Inaasar niyo na naman ako eh. Ihi na talaga ako. Naglapag na nga kami ng mangkok ng bigas. Sinundan namin ang sinimulang dasal ni Amihan. Sunod ay nagpakawala kami ng 8 kalapate habang nagdadasal pa rin. At maya-maya pa, nagdilig kami ng sariwang dugo ng manok sa ugat ng puno. Itinuloy namin ang dasal hanggang sa nakarinig kami ng mahihinang bulong. Mga bulong na parang dumarami. At yung bulong naging presensya. Ang mga presensya unti-unti nang lumitaw.
At mula sa likod ng mga puno, naglabasan ang mga tao na sa unang tingin iisipin mong normal. Pero sa kinang ng mga mata nito at sa mga paang hindi nakasayad sa lupa, doon mo maiintindihan kung ano talaga sila. Teka, bakit parang papalapit sila? Amihan, ano sunod natin gagawin? Hindi ganito yung sinabi mo eh. Hindi ko rin alam eh. Pero huminahon lang kayo. Hindi naman mapanganib yung mga yan. Basta ituloy na lang natin. Dahan-dahan ngang nagsisilapit ang mga nilalang. Siyempre kabado kami ni Nitoy. At nagkaputol-putol na yung mga dasal namin. Dapat nakapikit lang kami pero napapadilat talaga kami dahil sa takot. Dahil binabantayan namin kung ano ang gagawin ng mga nasa paligid. Nang makalapit na nga sila sa amin, talagang iba na ang pakiramdam ng paligid. Malamig at ang loob ng katawan namin ay parang nawalan ng laman. At ang bulong nila parang nasa loob ng mga ulo namin. Maya-maya'y nagsitaas ang kamay ng mga nilalang at sumaboy sa amin ng tila alikabok na makikinang. At hindi na namin namalayan, doon na natapos ang ritual. Oh, ayan, ayos na. Wala na sila, natapos na natin. Ay, salamat naman at natapos na. Grabe yung pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan yung nangyayari sa katawan ko. Nung una, parang nawalan ng laman yung katawan namin eh. Saka ang lamig talaga. Tapos pakiramdam ko, pati ako lumulutang na. Tapos nung pinaligo sa atin, yung parang alikabok ba yun? Sarap sa pakiramdam. Mainit pero masarap talaga. Yun na nga yun eh. Nabasbasan na tayo. Parang kahit ngayon nyo lang ginawa yun. Nagustuhan nga kayo ng mga espiritu ng kalikasan eh. Oh, ayan, ngayon, may basbas na tayo. Basta huwag kayong magugulat kung mas matalas yung mga pakiramdam nyo ngayon ha. Mararamdaman nyo rin na magiging iba yun sa mga kilos nyo. Basta bukas, magpahinga muna tayo. Sa umaga tsaka sa gabi lang yung kain nyo ha. Puro gulay o di kaya prutas lang. At sa susunod na araw, magkikita-kita tayo ulit dito. Tsaka nga pala, ngayong may basbas na kayo, lalo kayo susubukang gambalain ng mga persang hindi natutuwa sa proteksyon nyo. Pero ayos lang yun. Tsaka ngayon, hindi na kayo basta pwedeng takutin. Sige na. Nagsiuwi nga kami na iba na ang mga pakiramdam namin. Nakakapanibago dahil parang mas malinaw ang mga mata ko. Nang tumingin ako sa salamin ay parang iba ang kinang ng balat ko. Pati nga yung buhok ko mas malago at parang mas may kulay rin ang mga kuko ko. Sa dalawang gabi ay totoong mas agresibo rin ang mga kababalaghang umaaligid sa amin. Tol, Lori, Tol, meron kumakatok sa labas ng kwarto oh. Oo nga eh. Pero hindi yan yung parang sumusut-sut kanina nung bumili tayo. Pero hayaan mo lang yan nito eh. Pumikit na lang kami ni Nitoy pero hindi talaga kami tinitigilan. Naidlip na ako noon nang maramdaman ko namang may kung anong tunog sa pader. Hindi yun katok o kaskas. Parang yabag at parang may naglalakad sa pader. Pati na din sa kisame. Sunod ay nakarinig ako ng tawa. Tawa na parang nagpipigil at dito na ako napuno. Tol, ano gagawin mo? Ba't ka tumayo? Antok na talaga ako eh. Ayaw talaga tumigil. Hoy! Kung sino ka man demonyo, impacto ka! Kung di ka lang di magpapakita, tigilan mo nga kami! Gusto kong matulog eh! Sige, huwag kang tumigil at sinasabi ko talaga sa'yo. Susunugin ko talaga hanggang kaapu-apuan mo! Tumigil ka! Pati nga yung mga aso sa labas nagkahulan. Sa lakas ng sigaw ko ay narinig kong may mga kapitbahay pang lumabas. Akala nga siguro may kaaway ako. At pagkahiga ko, nagdasal ako. Medyo nilakasan ko rin yon. Nilinaw rin naman sa akin ni Amihan na ang dasal pa rin sa Diyos ang pinakamatibay na sandata at proteksyon. Tapos noon ay nakatulog na ako ng mahimbing. At kinabukasan, maaga kaming bumangon. At yun na yung araw. Uy, Nitoy, Larry, ang aga niyo ah. Tsaka parang handang-handa kayo ah. Talaga masarap yung tulog namin. Nakapag-exercise kami. Tapos sinampulan pa namin ng WWF wrestling yung nabubuwisit sa amin kagabi.
Sus, mukha mo nito'y. Takot na takot ka nga eh. Para kang hipon sa pagkakabaluktot mo. Nagsusumiksik ka pa nga sa akin eh. Tapos nautot ka pa sa sobrang takot mo. Halos nalasahan ko pa nga yun eh. Ayos yan ah, masiglang-masigla kayo. Ganyan talaga yung kailangan natin. Kaya sige na, sakay na kayo. Tapos sa biyahe, magdadasal tayo ah. Driver ni Naami ang naghatid sa amin sa isang daungan. Pagsakay at pagbaba ay hindi nawala ang dasal naming tatlo. Kahit nang makasakay nga kami sa barko, nagdasal ulit kami. Anumang ritual ang ginawa namin at anumang dami ng anting at pananggang bitbit namin, patnubay pa rin ng langit ang siguradong poprotekta sa amin. Uy, ang tindi naman nitong biyaheng to. Walang oras na to ah. Nagkataon pang traffic. Ang aga-aga natin umalis ah. Inatsyempohan pa rin natin yung rush hour sa expressway eh. Nako, puro truck yan oh. Oo nga. Buisit. Sakit na ng katawan ko eh. Sus, nakailata ka nga dyan sa likod mo ah. Yun na nga. Sakit na nga ng katawan ko kakahilata. Pero tol, medyo nahihilo na rin kasi ako. Meron ka bang ano dyan? Baka naman meron kang bonemin dyan oh. Ano? Mabihira ka, tanda-tanda mo na, nagaganon ka pa. Ano na nga ito sinakyan natin eh. Teka, eto, meron ako. Oh, ayan oh, bukas na yan ha. Yun. Ba talaga si Larry Boy talaga maaasahan? Buisit, ano yun? Ba't yun naman ganun yung lasa nun? Tol naman eh, baka expired naman ito pinainom mo sa akin. Lasang-lasa ng ipis eh. Buisit ka talaga. Alcompor pala yan. Napulot ko lang kasi yan dito sa pinto eh. Napakaano mo talaga. Buti na lang hindi nagising yan si Ami. Kainis, nanonood pa rin yung lasa sa bibig ko. Pingin na nga lang ako ng kwente. Huwag na nga. Baka mamaya kung ano na naman yung ibigay mo sa akin eh. Ito naman. Oh, eto, may candy ako. Pingi ko. At saka tol, himbing ng tulog ni Ami, no? Pero ayos yun. Ngayon ko lang talaga siya pwedeng titigan ng ganito. Ami, matulog ka lang ha. Ako bahala sa'yo. Babantayan kita. Tapos kapag nandun na tayo, teka, ano yun? Bakit parang yung mukha ni Ami parang naiba? Ano to? Nakaka-4 na oras na kami sa biyahe noon at inabot pa namin ang daan ng mga truck sa expressway. Kaya mabagal-bagal ang biyahe namin. Ewan ko nga rin kung bakit hindi ako makatulog. Siguro balisa lang ako. Napatitig ako sa mukha ni Ami noon na parang malalim ang tulog. Napanganga naman ako nang may mapansin akong kakaiba. Ang paligid kasi ng mata nito, nagkaroon ng kung anong mga marka. Medyo natakot nga ako, kaya naglihis ako ng tingin. Pero maya-maya pa. Uy! Matitig ka naman. Baka mamaya matunaw si Ami ha. Baka mamaya kapag tumulo yung lawa niyan, saluhin mo ba? Aray ko! Ba't mo naman ako pinatulaunan? Wala. Ayaw mo ba nun? Binigyan kita ng dagdag na unan. Akala ko, binato mo ako eh. Sakto. Medyo manipis kasi itong unan ko. Buisit. Ano ba ito ang baho? Ba't na may labanos? Walastik ka. Inututan mo ba itong unan na to? Ay, inuupahan ko pala yan kanina. Baliktarin mo na lang. Pero ayaw mo ba nun? Makakatulog ka naman kaagad yan eh. Ewan ko talaga sa'yo. Buti pa si Ami tulog na tulog. Ako dito hindi mapakali. Malapit na talaga sumakit yung tiyan ko. Paano? Ang dami mo nilaklak dun sa burger machine. Nahimik ka na nga lang. Buisit. Ayun na naman yung mukha ni Ami. Parang dumadami talaga oh. Ano ba kasi to? Nahagip kasi ng mata ko ang side mirror sa kanan. Nasulyapan ko ang refleksyon ni Ami. Nung unang tingin, naging puti at mas makapal ang buhok ni Ami. Mas marami na rin ang mga marka sa mukha nito. At nanlamig ang ulo ko nang dumilat ang mata nito. Pero puting-puti na
at talagang nanlalaki. Muntik pa nga ako mapasigaw nang silipin ko na ang mismong mukha ni Ami. Normal lang naman. Napabuntong hininga na lang ako saka ako pumikit. Sinubukan kong matulog pero gaya ni Nitoy, talagang hindi rin ako mapakali. Tignan mo tong si Nitoy. Mas malakas pa yung ugong sa makina ng sasakyan yung hili ko. Sige, malagyan nga ng cornic yung ilong nito. Ano kaya mangyayari? Uy! Ano yun? Manong? Manong, meron pong kumalabog sa bubong natin. Ano po yun? Sinabero tong driver namin nila, Ami ayun na naman ano yun? Pusa kaya yun? Nakapanig na pusa? Pero paano? Mag-aalas 10 na ng umaga nun. Makulimlim at parang babagsak ang napakalakas na ulan. Tulog si Nitoy at Ami kaya ako lang ang nakarinig sa mga sunod-sunod na kalabog sa bubong. Parang paunti-unting gumagalaw yon at para bang nag-iingat sa kilos. Ayokong takutin ang sarili ko nun, lalo't umagang-umaga naman. Kaya naman pumikit na lang ako kahit dumadalas na ang kalabog sa bubong ng sasakyan. Hanggang sa... Naku, parang may kumukot-kot na. Parang kinakaskas na yung bubong. Teka, gigisingin ko lang to si bakit nawala si Ami? Nasaan yun? Uy! Nitoy! Nitoy! Manong! Nasaan po si Ami? Manong! Wisit naman tong palot na to. Hindi sumasagot sa akin. Hoy! Wala po si Ami! Nasaan po ba? Nang aabutin ko na nga yung driver sa bandang kanang bintana ng van ay isang mukha ang pabaliktad na dumungaw. Parang mula siya sa bubong. Tao yon, babae, pero talagang kahindik-hindik ang itsura nito. Nalalaki ang mapupulang mata, may pangil at buhol-buhol ang sabog na buhok. Napasigaw na ako noon dahil parang hahampasin ng nilalang ang bintana. Huwag, Manong. Huwag. Baka mabasag yung salamin. Larry? Uy! Larry, gigising! Gigising! Teka, ano? Bakit? Uy, Larry, ano ba? Ba't ka ba nagsisisigaw? Ami, talaga. Ay, salamat na naginip lang pala ako. Para ka naman timang eh. Muntik mo bang sakali si Manong? Panot na nga, sasakali mo pa. Ay, sorry Manong Larry, ano ba kasi yun? Sama kasi talaga ng panaginip ko eh. Merong kumalabog daw sa bubong nito sa sasakyan. Tapos namalayan ko na lang wala daw dito si Ami. Maya-maya bigla namang may dumungos dyan sa bintana. Yung nasa bubong. Ay, grabe talaga yung itsura nun. Ibig sabihin yan, Larry, hindi mapakaling yung loob mo. Masyadong active yung pakiramdam mo. At saka tensyonado yung espiritu mo. Pero sa totoo lang, medyo hindi maganda yung ibig sabihin yan eh. Ha? Bakit naman? Ano yan? Pangitain? Mga ano ba yan? Mga sign? Oo, parang ganun. Nako, masama pala to. Ami, baka hindi na dapat tayo tumuloy, no? Mas hindi tama kung aatras tayo. Baka lalo kang hindi matahimik. Mas dapat nating ituloy to. Kasi ibig sabihin yan, di dapat ka rin maresolba sa sarili mo. Nako, parang lalong nakakakabayan, Ami Ako, parang ayoko nang matulog. Baka ako, kung ano rin mapanaginipan ko eh. Kanina ka pa nga nananaginip eh. Kaso, puro lalamunin yata yung napapanaginipan mo. Wala akong ibang marinig sa'yo kundi pingi pa ng isang mangkok, pingi pa ng 3 platito. Ewan ko sa'yo. Hindi na nga ako nakatulog sa van. Si Ami gising na rin at napapansin kong manaka-naka akong tinitingnan. Para siyang nagbabantay. Panay din ang hawak niya sa mga pulseras niya. Bumubulong-bulong din ito ng kung anong dasal. Tanghali na nang makarating naman kami sa daungan at sa barko na kami nagtanghalian. At mahaba-habang biyahe na naman yon. Walang yan ito eh. Kanina ka pa ganyan na. Meron ka pa bang nailalabas?
Hindi talaga ako sanay dito sa barko eh. Pakaramdam ko, hinihigop na ng dagat yung lakas ko. Ito ka na kaya sa banyo. Nakakailang plastic ka na eh. Tara, sisamahan na kita. Ito pala nito yo. Nangapin mo to makakatulong yan. Ha? Ano to, Ami? Basta, malamang gamot yan. Langhapin mo na lang. Pero sige na, doon ka muna sa CR. Hindi lang napansin ni Nitoy dahil sa hilo pero hindi lang halaman ang laman ng boteng yon. Napansin ko rin sa botelyang yon ang kung anong mga pahabang kumikibot-kibot. Tingin ko nga linta ang mga yon. May kalahating oras din si Nitoy sa CR at habang binabantayan ko si Nitoy, kung ano-ano rin ang napapansin ko sa barko. May mga aninong dumaraan sa gilid ko pero naglalaho rin. Pag naman napatitig ako sa dagat ay parang may boses akong naririnig. Boses ng babaeng bumubulong pero hindi ko na lang pinansin. Ay, salamat naman. Medyo bumuti na yung pakiramdam ko. Ano, mas okay ka na no? Sige lang, nanghapin mo lang yan. Oo nga eh. Ito talaga yung nakatulong. Ang sarap sa ulo eh. Anim na oras kami sa barko pero kahit idlip ay hindi naman ako nakasingit. Pagod na yung katawan ko pero sabi ni Ami ay malayo pa daw kami. Pagbaba ay 3 oras ulit sa van. 8:00 nilakad namin ang masukal na baryo at tumawid pa kami sa maliliit na bundok. Bandang 11:00 naman, nakarating kami sa isang lawa. Natatawirin daw namin kahit pahating gabi na. Naku, iba to ha. Napakadilim naman nitong lawa. Saka, bakit ganun? Ni wala akong narinig na kuliglig ha. Sobrang tahimik ka. Pero kakaiba talaga yung pagkatahimik dito. Kasi gabing-gabi na talaga. Ami, talaga bang tatawid tayo dyan ngayon? Oo, kailangan eh. Gabi lang din kasi talaga tayo makakatawid dyan. Kasi sa araw maraming bantay dyan. Oh? Ano? Bantay? Ibig sabihin? Oo, bawal talagang puntahan yung pupuntahan natin. Mga bages, delikado dito. Bukas nyo na lang pasyalan yung lawa. Baka mamaya magsisi kayo Sige na, magsibalik muna kayo. O kung gusto nyo, dito muna kami matulog sa pinapaupahan kontento. Ayun mamili kayo dyan. Oo nga no. Malayo-layo sa lawa pero kita pa rin talaga. Pero alin po ba dyan yung inyo? Yun ho bang nasa bandang likuran nyo? Laki po niyan eh. Alin? Itong nasa kanan ko o itong nasa kaliwa ko? Yan po sa bandang kanan nyo po. Yung pinakamalaki. Sa akin ito. Yung maliit po sa bandang kaliwa. Sa akin din. Buisit, natawa pa talaga siya. Saglit lang po Hindi po kasi kami pwedeng magpabukas. Kasi po, hindi lang po kami namamasyal. Ang sadya po namin yung Baryo Madara. Doon po kami sa Dulong Pulo. Ha? Sa Baryo Madara pala? Ganun ba? Matagal-tagal na rin mula nang may dumaan dito patungo doon sa baryong yun. At saka, kamo sa Dulong Pulo ka. Kung sa bagay, alam ko na kung bakit. Pero, binabalaan kita ha. Sigurado ka ba na isasama mo yung mga kaibigan mong lalaki doon? Opo. Kailangan po Base kasi sa pananalita mo, para sigurado ka sa lakad mo. O sige, itatawid ko kayo dyan sa lawa. Ipagdasal nyo na lang na makarating tayo doon ha. Nanakot pa talaga to si Manong. Pero grabe talaga, Larry, no? Ang dilim talaga dito. Wala nang atrasan to ha. Manong, sa inyo po ba tong bangan to? Tatamindoy na lang yung tawag niya sa akin. Alin ba kayong sinasabi mo? Yung sa kanan o sa kaliwa? Ito pong sa kaliwa. Abay, oo, sa akin yan. Pero mas malaki po yung nasa kabila Manong, yung sa kabila po. Di sa akin din. Wala pa tayo sa pinupuntahan natin. Parang malapit na akong mainis ha. Tara na nga nito Sakay na nga natin yung mga gamit natin.
Oh, gamitin niyo yung mga life vest dyan ha. Maminil na lang kayo. Alin ho pa dito yung sa inyo dito? Ito ho bang nasa kanan nito mesa? Ito na naman si Manong ah. Sigurado wala, sa kanya na naman parehas yan. Ay, hindi. Hindi sa akin yan. Ito po mga katabi. Ay, hindi rin. Walang sa akin dyan. Pero gamitin niyo na at ako bahala. Ay, nako. Alam mo, maya-maya may matanda talaga akong ihuhulog sa gitna nitong lawa. Sige na nga. Oy, Larry, Nitoy, suot nyo na nga lang yan bago pa ako tuluyang mainis dito. Gamit nga ang malaking bangka ni Tata Mendoy ay pumalaot kami sa napakadilim na lawa. Wala kaming tanglaw kundi maliit na ilawan at ang bahagyang liwanag ng buwan na natatabingan pa ng mga ulap. Kami lang ang bumabaybay sa lawang yon, pero marami kaming nararamdaman na sumasabay o di kaya ay sumasalubong sa amin. Alam mo, kung ako sa inyo, yumuko na lang kayo. Pero huwag kayong pipikit ha. Oo, napakadilim dito pero grabe yung mga matang nagkikislapan, no? Mata pa ba yun? Lalaki naman nun. Saka, ano ba yung parang umuhuli? Parang ang daming boses na sabay-sabay ah. Yon ang mga residente nitong lawa. Sa totoo lang parang hindi nila gustong dumaan tayo dito ngayon. Pero parang iba rin ang kilos nila. Ngayon ko lang sila nakitang nagsisitabi. Kahit masama pa yung tingin nila sa inyo. Ganon? Nakikita niyo pala sila? Pero nagsisitabi? Paano pong nagsisitabi? Pinaparaan po nila tayo? Parang gano'n na nga. Pero sabi ko nga, hindi sila natutuwa sa inyo. Hindi nga lang sila makapalag. Huwag tayong magpapakasiguro ha. Baka meron mga sa inyo. Kahit pa parang pinagbibigyan kayo. Oh, tingnan niyo, yung mga nasa tubig, sumasabay din sa atin oh. Pero hindi ko naman makita. Yung tiyan ko, parang lumalobo yung tiyan ko. Larry, kaya mo yan ha. Kaya mo yan. Naku, nagsaka si Larry. Bakit Ano ba nangyayari? Hindi ko alam. Pero parang inahalukay talaga yung loob ko Meron sumampa dito sa bangka natin. Magsi-alerto kayo. Pero huwag kayo basta-basta gagawa ng kilos. Huminahon lang kayo kahit anong mangyari. Nandito tayo sa baluarte nila. Wala tayong kalaban-laban dito. Yun. Yung nagpapahirap kay Larry. Yung nasa dulo nitong bangko. Higit pa sa sinikmuraan ang pakiramdam ko noon. Nasikmuraan ako pero abot sa ulo ang impact. Gusto ko nang mawalan ng malay noon pero hindi talaga pwede, sabi ni Ami. Dahil baka daw hindi na ako magising. Natanaw na rin namin ang nagtatangka sa amin. Isang matandang lalaking may katangkaran. Pula ang mga mata nito. Nasa bangka ito pero hindi sumasayad ang paa sa sahig. Paano to? Nandito na sa bangka. Baka mamaya kung anong gawin sa atin yun Paano yan? Parang umihigpit yung pagbiga sa loob ng tiyan ko. Pero kaya ko to. Kaya ko to. Ikaw, hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo. Mawalang galang na po pero nakikiraan lang naman kami. Nakikiusap ako na sana padaanin mo lang kami ng matiwasay. At siguro naman, ramdam mong may malinaw at mahalagang pakay kami. Kaya kami nakikidaan dito. At sana pagbigyan mo kami. Dahil kung hindi, mananagot ka sa nag-imbita sa amin dun sa Barrio Madara. Nakinig kaya siya? Napakatalis na mata niya Nakikiusap ang pananalita ni Ami pero matigas ang tono nito. Kinakabahan na ako dahil talagang parang lalong nakukulob ang loob ng katawan ko. May bumubulong din sa utak ko at tumatawa pa nga ito. Maya-maya pa, unti-unting bumubuti ang pakiramdam ko at yung matandang nasa dulo ng bangka ay bigla na lang naglaho. Nakita nyo na. Hindi rin tayo nakakasiguro na hindi sila magtatangka. Mabuti na lang mabigat yung salita mo. Grabe yun. Ibang-iba yung mukha nung matanda na yun. Yung mga mata, wala talagang bakas ng awa Larry, kamusta yung pakiramdam mo? Ayos na ako.
Pero natakot rin talaga ako. Narinig ko siya eh. Sinasabi niya na dito tayo mamamatay. Pero nung kinausap siya ni Ami, wala na siya nagawa. Pero bago siya umalis, nagbanta pa siya. Titigilin niya daw tayo. Pero sa mga dadatnan daw natin doon, wala na raw tayong ligtas. Mahirap sabihin na nananakot lang yun eh. Medyo nakatikim na tayo oh. Pero hindi talaga tayo aatras. Abay, oo. Kapag umatras kayo, lalo kayong pagkakatawaan. Nakakapangalahati na naman tayo eh. Teka, nahati yung daan ah. Paano yan? Tatang, paano na? Malapit na nga tayo. O siya, sige. Mamili kayo ngayon. Sa kanan o sa kaliwa tayo. Hindi natin pwedeng puntahan yan pareho eh. Tatang, saan po ba papunta yan? Alin? Yung nasa kanan o yung nasa kaliwa? Di yun yung nasa kanan. Abay, doon. Yung sa bandang kaliwa po, saan po pupunta yan? Doon din naman. Talagang tumatandang total. Talagang babatuwa ko to eh. Oh, Tatang. Alam ko yung mga kubo sa mga pampang sa kanan. May mga bangka din po sa gilid na kamukha nitong sa inyo ah. Sa inyo po ba yung mga kubo na yan? Alin ba? Yung sa kaliwa o yung sa kanan? Yung sa kaliwa po. Sa akin. Wow, ang laki din po no. Yung isa po. Di sa akin ulit. May buwisit ko talaga matanda ako kanina pa. Tama na Nitoy. Hayaan mo na nga yan. Ay, ako naman. Ano ba yan? Kuweba ba yan? Papasok talaga tayo dyan? Nako, nahati ulit yung daan. O siya, sige. Mamili ulit kayo dyan. Isan po ba papunta yan? Abay, di doon sa patutunguhan natin. Alin ba dyan sa dalawang yan? Sa kaliwa po. Naku, ito na naman siya. Abay, doon. Yung sa kabila naman po. Abay, doon din naman. Saan pa ba? Ba't talaga pa akong inaasap talaga nito eh? Pahatawin ko na talaga. Uy, Larry, ano ba? Hayaan mo na nga sabi. Yung lawa pala ay hanggang dun sa kuweba. Kung madilim na sa labas ay mas wala ka talagang makikita sa loob. Delikado ang itsura ng kuweba na yon, pero wala na kaming pagpipilian. Pumasok ang bangka at parang lalong lumalim ang tubig. Tapos namatay pa ang nag-iisa naming ilawan. Kaya napasiksik sa akin si Nitoy. Kasi sa unahan, kitang-kita namin ang aninong hugis tao. Pero dambuhala ito. Larry, Ami, pasin nyo, lamig dito. Parang mas lalo tumindi ah. Pero ang problema natin, yung masasalubong natin, no? Napakalaki niyan. Ano ba yan? Yan yung bantay nitong kuweba. Pansinin niyo, sa likuran niya, meron 2 lilikuan. Saan tayo dadaan? Saan po ba ang labas natin pag dumaan tayo dyan? Saan ba? Yung sa kaliwa o sa kanan? Yung sa kaliwa po. Di palabas yan ng kuweba. Yung isa po. Palabas din ng kuweba. Alam mo, ako tatang, napupuno na rin ako sa pang-aasar mo sa amin eh. Ami, huwag na. Hayaan mo na, Ami. Ito kasi alam niyo, ihuhulog ko na to. Bihira naman to si Ami. Kanina, siya yung maawat sa amin. Tapos ngayon, O ano, may sinasabi ka ba dyan, Larry? wala. Ang sabi ko, makakalabas na pala tayo. Kahit humuhuni na parang galit ang dambuhalang anino ay nakaraan naman kami. Nakalabas na kami sa kuweba at doon na namin natanaw ang mga tila kabahayan sa di kalayuan. Pero habang papalapit kami dito, isa na namang kakaibang nilalang ang bumati sa amin. Grabe. Salamat naman at nakalabas na rin tayo. Halos hindi ako makahinga dun eh. Halala talaga lang. Pero malapit na siguro tayo. Parang may mga bahay na doon, no? May konting liwanag na eh. Alin ba? Sa may bandang kanan ba o kaliwa? Aray ko! Sino ba yung ba to? Alam niyo, konti na lang itak na talaga yung ibabato ko dito sa matandang to eh. Ano ba talaga, Tatang? Nakarating na ho ba talaga kayo dito noon? Hindi pa. Hindi naman pwede eh. Kaya nga pasensya na kayo. Ibababa ko na kayo sa bahaging ito.
kaya niyo na tong lakarin. Ganun po ba? Pero mukhang malapit na naman talaga eh. Paano? Maglalakad na tayo dito? Yan, maglalakad tayo dyan sa gubat. Napakasukal dyan. Baka hindi na tayo makalabas dyan, Larry. Wala namang ibang daanan eh. Tara na. Tata Mendoy, sige na ho Maraming salamat pa rin ho. Ito po 1,000 na ho yan Ay, salamat. Karangalan kong maghatid sa mga tila bisita ng Barrio Madara. Basta't mag-iingat kayo ha. Naway makabalik kayo ng ligtas. Mula nga doon ay pumasok na kami sa gubat na yon. Pero wala pa sa kalagitnaan ay may nagparamdam na naman. Dami alatap-tap dito. Naku, malapit kasi sa tubigan eh. Ay, naku, baka maahas pa tayo dito. Ingat kayo May hukay dyan, maputik din. Ami, akin na yung bag mo para makakabang ka naman na maayos. Sige lang, kaya ko naman eh. Ano yun? Nakita nyo? Parang meron lumipad sa taas eh. Ayun, doon. Ano yan? Ibon ba yan? Hindi, tao yan eh. Tingnan nyo babae may pakpak. Nakatingin dito. Paano yan? Ano kayang gagawin yan? Basta, dumiretso lang tayo gusto lang po naming dumaan. Sana papayagan nyo kami. Wala naman kami intensyong... Ay, salamat lumayo na. Buti na lang lumipad na palayo yun, no? Grabe, linaw nun. Hindi ko talaga akalain na makakita ko ng ganun. Talagang lalaki ng pakpak nun eh. Bilisan na natin. Meron pa ako naririnig na pumapagas pa sa malayo. Baka sa atin papunta yung mga yun. Tara! Kahit maputik, masukal at hindi pantay ang daan ay halos nagtatakbo na kami sa gubat. Hindi lang 2 o 3 ang babaeng may pakpak na tila umaaligid sa amin. Hindi ko na nabilang yon. Parang nagtatangka silang lumapit sa amin pero hindi lang matuloy-tuloy. Hanggang sa nakalabas na nga kami sa gubat. At nang makalapit kami sa mga kabahayan, gulat na gulat kami sa mga naging eksena. Teka, parang may piyesta yata dito. Nagsasayawan tapos may kantahan. Pero ngayon lang talaga ako nakakita ng ganyan Ami, bakit sa atin nakatingin yung mga sumasayaw tsaka kumakanta? Ba't ganun? Basta kumalma lang kayo. Mukhang wini-welcome lang naman nila tayo eh. Sana lang tama ako. Maluwalhating pagdating dito sa dulong pulo. Sa nakikita ko ay napakalayo ng pinanggalingan ninyo. Magandang gabi ho. Magandang gabi po sa inyo. Mauna na po yung paumanhin ko sakaling nakakaabala po kami. Ako po si Amihan. Ikaw si Amihan. Ang kaapu-apuhan ng aming dating pinuno. Matagal ka nang inihintay dito. Itong 2 kasama mo. Paumanhin na rin pero kailangan nating malaman kung sila yung makakapasok. Ano? Manang, paano niyo po ba aalamin? Tol, baka kailangan ng password. O baka mayroong bugtong. Kayo talaga mga iho. Ang mga ninuno namin ang magpapasya niyan. Maghintay muna kayo sandali ha. Malafiesta nga ang eksena na tila pagsalubong sa amin. Madaling araw na pero mantakit mong may katutubong sayawan at kantahan pa. Nagwawagayway din sila ng makukulay na dahon na ginawang banderitas. Nakakailang ang mga tao doon dahil nakapako sa amin ng malalalim nilang tingin. At kami ni Nitoy, itinabi pa sa isang gilid. Dinasalan kami ng 3 nakatatanda, tapos ay binuhusan ng langis. Maya-maya'y dugo na ng manok ang ibinuhos sa ulo namin. Sunod ay langis ulit ang ibinuhos. Saka naman kami iginulong sa lupa. Ngayon mga iho, magsitayo na kayo.
Anong nangyayari? Nanalo po ba kami? Nagsisigawan sila. Parang mga natuwa sila. Binabati ko kayo. Ang mga imaheng nabuo sa katawan nyo mula sa ibinuhos sa inyo. At yan ang tanda na kayo'y binabati at tinatanggap ng aming mga ninuno. Maligayang pagdating dito sa dulong pulo. Halina kayo. Magsikain na kayo habang pinanonood ang aming pagtatanghal. Yun, matapos na lahat, Chibogan na. Kaso Larry, ang baho natin. Ami, hindi talaga makasunod yung utak ko sa mga nangyayari dito Sige lang, basta kumalma lang kayo. Parang okay naman sila sa atin eh. At saka, nandito naman ako eh. Akong bahala sa inyo. Ilang na ilang talaga kami at syempre natatakot pa rin. Iba kasi talaga ang pagkakatingin sa amin ng mga taga roon. Nilatagan kami ng napakahabang lamesa na punong-puno ng mga pagkain. Pero ang mga putahing inihain, ngayon lang namin nakita. Kahit pa nag-aalangan ay wala kaming nagawa kundi kumain. Sumenyas naman si Ami na okay lang kaya tuloy pa rin kami. Masarap ang lahat ng putahing inilatag, pati na rin ang mga inumin. Walang tigil ang sayawan at tugtugan para sa amin. At ilang minuto matapos namin kumain, inanyayahan si Ami sa gitna. Oh, kumusta kayo? Sana'y nagustuhan ninyo ang mga inihanda namin para sa inyo. Opo. Hindi kami pamilyar pero napakasarap po talaga. Pati po itong kakaibang inumin nyo. Napakasarap po hanggang dibdib eh. Salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang pagtanggap po sa amin. At ito po mga sayawan nyo, saka yung mga tinutugtog nyo dito. Nakakamangha po talaga, sobrang galing eh. Nako amihan, salamat naman at nagustuhan mo. Pero hindi ka lamang basta manonood ha. Paunlakan mo sana na makasama ka namin sa aming pagtatanghal. Si Ami? Naku, paano kaya to? At saka, hindi ko po kabisado eh. Pero dahil nananalaytay naman sa ugat mo ang dugo ng ating angkan, madali mong makakasanayan ang mga sayaw na ito. Kaya, sige na amihan. Isinayaw siya ng mga taga doon. Ginabayan ng mga tao si Ami sa kanilang sayaw. At mabilis naman niya itong nakagamayan. Tumagal si Ami sa sayawang yon. At habang lumalaon ay iba ang napapansin namin ni Nitoy. Ang galing ni Ami ang lambot ng galaw niya. Kanina parang nailang pa eh. Oo nga eh. Pero hindi mo ba napapansin nito eh? Yung alin, ganda-ganda nga eh. Sabay na talaga yung mga galaw nila. Teka, Larry, oo nga, yung mga mata ni Ami, hindi ko talaga maintindihan pero... Parang wala na sa sarili si Ami. Pare-parehas na sila ng mga mata. Nitoy, alerto ka lang ha. Pero huwag kang magpapahalata. Sa nakikita ko, kinakabahan tuloy ako sa kinain natin ha. Oo nga eh, baka mamaya yung pinakain sa atin. Kaso, ang hirap talaga tanggihan ng pagkain eh. Kumalma ka lang. Sabi nang huwag tayo magpapahalata eh. Basta, sumakay lang muna tayo. Nung una ang nagbabagong mata lang ni Ami ang napapansin namin. Pero habang tumatagal, pati kilos nito ay kakaiba na. Gaya ng sa mga kasama nitong sumasayaw. Mahirap ipaliwanag pero ang pinakamalapit na pagsasalarawan ay para na silang sumasayaw sa hangin. Masyado nang malambot ang mga galaw nila at parang kuryenteng nagsisilutang o baka nga para na silang usok. At maya-maya pa, nilapitan na kami ni Tandang Engay. Talagang ibang-iba na yung galaw nila. Tingnan mo, lumulutang na yata yan eh. Sa tingin lang natin yun. Ewan ko na rin talaga. Tingin ko nga kay Ami parang dumadami. Di kaya dahil doon sa iniinom natin. Ang tapang nun eh. Ilang lagok pa lang ako pero... Hindi kayo dinadaya ng inyong mga mata. Ang nakikita niyo'y totoo. At ang kanilang mga kilos, pati na rin ang kay Amihan, sabay na sa malamyos na ihip ng hangin.
At ang kanyang mga kamay, kasing ganda na ng pagaspas ng pakpak ng mga nilalang ng kalikasan. At ang kanyang mga mata, may liwanag na bigay ng aming mga ninuno. Yan ay dahilan na si Amihan ay kabilang sa aming angkan. Sabi nga po niya sa amin yon. Baryo daw to ng mga ninuno niya. Kaya nga ho, ito yung napili namin pinag-aralan eh. Yung kultura at tradisyon ng mga taga rito. Pero hindi na niya ito kailangang pag-aralan. Ni hindi nga niya kailangang magtanong. Dahil nasa loob na niya ang kultura at tradisyon namin dito. Alam ba ninyo kung ano ang baryong ito? Ito ang Dulong Pulo. Ito ang huling tahanan ng mga mambabarang, ng mga mananambal. Huling himpilan nito ng mga bangkilan. Ito'y paraiso para sa mga natatanging nilalang. Ang ibig niyo sabihin, lahat po nandito eh. Oo, lahat ng nandito ay may kapangyarihan na biyaya ng mga bathala. Kayo, wala kayo nun. Kahit pa sabihing pinapasok kayo ng aming mga ninuno, naiiba pa rin kayo dito. Basta ninyo ang paligid ninyo at busugin ninyo ang inyong mga paningin. Maya-maya pa'y inakay nila si Ami sa loob ng isang kubo. Nang lumabas ito mula mukha hanggang talampakan ay pintado na siya. Puno ng mga marka na tila katutubong disenyo. Hubot-hubad si Ami, pero balot naman ng tila kolorete ang katawan nito. Napapalunok na nga lang kami ni Nitoy at hindi na namin alam ang nangyayari. Ni hindi na nga rin namin alam kung alam pa ni Ami ang nangyayari. Ano po ba yung costume ni Ami? Saka po, bakit naman kailangan wala po sa plot si... Dahil bahagi na siya ng kalikasan. Nung malinis at puro pa ang diwa ng tao, hindi naman kailangan ng saplot sa katawan, hindi ba? Kaya isa na siya ng kalikasan, hanggang sa nakontamina ang diwa at puso ng tao. Ang nakikita ninyo mga simbolismo sa katawan ni Amihan, yan ay mga marka ng kamay ng aming mga ninuno. At si Amihan, nakabalik na siya sa kanyang tunay na tahanan. Tayong dalawa, mabuti pa'y magpahinga na kayo, ha? May inihanda kaming silid para lang sa inyo. Paano naman po si May sarili na siyang silid. Silid yun na espesyal lang para sa kanya. Sige na, ihatid nyo na ang dalawang ito sa kanilang silid. Wala na nga kaming nagawa nang akayin kami ng 4 na babaeng inutusan ng matanda. Inilayo kami sa lugar ng kasiyahan at doon namin mas napagmasdan ang paligid. Puro kahoy ang mga bahay. Mga bahay na ang bubungan ay may nakadesenyong malalaking ibon. Dinala kami sa isang malaking kubo, pero pinapasok kami sa ilalim nito, saka isinara ng mga naghatid sa amin. Larry, Tol, paano na? Ano nangyari? Kinulong tayo dito ah. Tapos si Ami naiwan doon. Tayo naman, naku, yari talaga tayo dito, Larry. Tama ka. Parang nalintikan nga tayo eh. Pero kalma lang. Kailangan natin mag-isip ng tama ngayon. Magbasid na lang muna tayo. Wala tayong laban kung magwawala tayo dito eh. Makipag-utakan na lang tayo. Sabi mo eh. Kaso, sana bago tayo makatay, makaisip tayo ng paraan, no? Uy, Larry, nakita mo yun? Parang may hinahabol sila sa labas, ha? Oo, ang bilis nila. Hindi normal yun. Kita namin ang labas dahil may siwang ang kawayang pader na kinalalagyan namin. Unay natanaw namin ang 2 tumatakbo. Sumunod na ang may 5 babaeng nagtatakbuhan din. Sobrang bibilis ng mga yon. At maya-maya pa, nakarinig kami ng tila komosyon. Nakakakilabot na sigaw. Sigaw na naging mababangis na angil ng mga nagbababag na mga halimaw. Ano yun? Kanina mga tao lang yung sumisigaw ngayon. Ano yun? Hindi ko rin alam nito eh. Pero sigurado ako na hindi tao yung mga tunog nun. Sana hayop lang yung mga yan. Parang nag-aaway eh. Ayun, medyo na hinto ah. Parang sigaw yun ng lalaki. Parang sigaw ng nasasaktan tapos pinahirapan. Tol, lahat ng tao dito,
Lahat sila babae. Tapos yung lalaki hinahabol nila. Naku, masama yung lagay natin dito. Nabanggit na nga rin ni Tatay Mendoy kanina, no? Tinanong si Ami kung talaga daw isasama tayo eh. Naku, baka nga babae lang yung mga tao dito. Tapos yung isang problema pa. Ordinary mga babae nga ba sila? Tao nga ba sila? Ano kaya ginawa nila doon sa... Teka, papalapit sila. Kasama yata yung lalaki. Oo nga, kinakalat ko nila. Ano ko yung ginawa nila? Ayan o. Bahagya lang naman ang nasisipat namin sa mga siwang. Pero natatanaw namin kinakaladkad nga ng mga babaeng may mahahabang suot ang isang lalaki. Panay lang ang daing ng lalaki. Nagmamakaawa ito pero hindi siya pinakikinggan. Maya-maya pa, kita naming tinarakan ng sibat sa likod ng lalaki. Napadaing ito pero hindi siya makasigaw. Ang sumunod na nangyari, inihagis ang lalaki sa kwartong katabi lang ng sa amin. Tol, ano kayang ginawa doon sa lalaking yun? Kainis, katabi kwarto pa naman natin yun ah. Ewan, pero parang sinaksak sa likod, di ba? Tapos ngayon, nakakadena yata. Wala naman yung mga babae, di ba? Parang wala na. Pero ewan. Uy, anong gagawin mo? Delikado yung iniisip mo ha. Baka marinig tayo. Oh, kapag narinig, wala namang masama ah. Basta, bahala na. Kuya? Kuya? Anong nangyari sa'yo? Anong ginawa sa'yo? Tako, nito'y hindi sumasagot eh. Namatay na yata. Naku, walang yan talaga. Bakit ba kasi dito pa tinabi sa atin eh? Ayun, gumalaw yung kadena. Baka naghihingalo pa. Kuya? Kuya, ano po nangyari sa'yo? Pwede mo bang sabihin kung anong nangyari? Ano po meron sa lugar na to, kuya? Lumalapit yata. Pinipilit gumapang. Baka may sasabihin sa atin nito eh. Oo nga, parang hirap na hirap siya, no? Ayun na. Kuya, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa? Hoy, Nitoy, huwag ka maingay, Nitoy! Yung lalaking nakakadena lumapit at kumapit sa pader sa pagitan namin. Sa liit ng ilawan ay lalo naming nakita ang nakakadiring lagay niya. Butas ang mga mata at taglalawa sa dugo ang gilagid. Wala na siyang ngipin at wala na ring dila. Nangilabot kami at pinaghinalaan naming sadyang tinanggal ng mga humuli sa kanya ang mga yon. Nangatog at nahilo talaga kami sa nakita namin. Pero hindi ko alam kung paano ko kinakaya. Napakalma ko si Nitoy pero maya-maya lang ipinuntahan kami ng 3 babae. Bakit? Anong gagawin nyo? Nitoy, aakyat daw tayo. Nitoy! Uy, Nitoy! Ayoko, baka mamaya tayo dito na napuputulan yan eh. Ayoko. Hindi pwede. Sumunod na lang muna tayo. Ako na bahala. Puro senyas lang yung mga babae. Umakyat nga kami at inilabas kami ng kubo. Naglabas sila ng pulang lubid at saka iginapos sa amin ni Nitoy. At habang papalayo, naririnig namin ng lalong pagwawala ng lalaking nakakadena sa ilalim ng kubo. Para talagang puputok ang dibdib ko sa kaba, pero wala naman kaming magawa. Malalaking itak ang nakasukbit sa mga babae at 4 sila, kaya naman sunod lang kami ni Nitoy. Ipinasok kami sa mas malinis at mas malaking kubo at doon na nila kami kinandado. Nitoy, nakakagalaw ka naman, di ba? Oo, hindi naman ganun kahigpit to. Ba't kaya tayo nilipat? Saka tignan mo yun oh. Napakarami pagkain doon sa mesa. May galon na rin ng tubig oh. Ano kayang plano sa atin? Pero si Ami, ano kaya nangyari sa kanya? Hindi pwede to. Bukas na bukas kapag nagliwanag, papalag na tayo para makatakas. Teka nga muna. Di ba nagdala ka ng kalamansi? Oo, bakit? Yung mga pagkain, sige nga, tignan natin. Pinigaan
namin ng kalamansi ang napakaraming pagkain na nasa mesa. Wala namang nangyari dahil bahagya kaming nakakagalaw ay kumain kami ng konti ni Nitoy. Nahiga kami pagkatapos pero hindi talaga kami makatulog. At kinabukasan, pinuntahan kami ng isang babaeng may 4 na alalay. Pagkatapos ay inilabas kami sa kubo. Ano gagawin nyo? Nasa si Ami. Pakulan nyo na lang kami dito. O kaya kakausapin ko na lang yung matanda. Ako si Ibyang. Si Tandang Egay, abala siya. Si Amihan naman natutulog pa. Ano gagawin mo sa akin? Binabala kita. Kung gusto mo ko asawahin, gagawin mo na. Stoy, mabihira ka. Nakakita ka lang naman ganda yung nakalimot ka na ba? Umayos ka nga. Ipapasyal ko lang kayo. Mga kasama, kaligan nyo na nga to. Magbantay lang kayo ng mabuti ha. Mahirap na. Naku, Larry, ganito yun kapag isa salvage eh. Sasabihin sa'yo, ipapasyal lang tapos makikita na lang yung katawan mo na nakabalot sa tape tsaka plastic yung ulo mo. Naku, uy, Miss, baka mamaya pagsamantalahan mo ako ha, bago mo ako. Lumakad ka na nga. Bilisan mo. Hindi nga lang ako napag-utusan eh. Hindi ko na alam pero sumunod na lang ulit kami. Iginala nga kami ng grupo ni Ibyang. Nagpahangin kami sa malalawak na palayan at nanood ng mga babaeng umaani sa gulayan. Isinakay rin kami sa kalesa para iikot sa maliit nilang sentro, kung saan nandun ang maliit na pamilihan at may parke din doon. Ate Ibyang, bakit nga pala walang bata dito sa parke? Oo nga naman ano. Puro babae nga lang pala kayo dito. Pero alam mo, para magkaroon ng bata dito, magsasakripisyo na ako. Kahit maiwan na ako sa'yo para lang magkaroon ng bata dito, wala. Paabot nga ako ng maliit na kutsilyo. Hindi. Bibiro lang naman ako. Ikaw naman, masyado ka namang hot. Bihira ka talaga nito eh. Tumihimik ka na nga lang muna. Teka, ano nangyayari? Hoy! Oh, kayo dyan mga kasama. Ayan na. Uy, ibaba niyo naman yung kutsilyo. Bakit may mga wrestler dito? Bakit bigla may sumugod dito? Sige, subukan nyo lang. Dito lang sila sa amin. Hindi namin naramdaman ang paglapit ng 7 lalaki. Pero si Naibyang, nakaalerto sila agad. Nasalubong ni Naibyang ang napakabilis na sugod ng mga bruskong lalaking yon. Wala pa kang 10 segundo ay warak na ang leeg o butas na ang dibdib ng mga lalaki. Agad din ang patang naghihingalong mga lalaki. Isinakay ulit kami sa kalesa at inilayo na. Tuloy ang pagpapasyal sa amin pero mas marami nang nagbabantay sa amin. Sa isang bundok naman kami dinala. Isang napakagandang bundok at berdeng-berde. At ang hangin doon, sariwa at napakaaliwala sa pakiramdam. Napakagandang bundok dito. Sa lahat ng bundok na napuntahan ko, ito na siguro yung pinakamaayos. Napakalakad pa ng puno oh. Kaso parang nakakatakot akyatin eh. Sarap din ng hangin, no? Ang dami ding malalaking ibon. Tignan nyo, dyan sa gitna ng bundok na yan, nandun yung puno na pinagkakapitan ng proteksyon ng baryong to. Yan yung pinagdadaluyan ng kapangyarihan ng mga ninuno namin. At dyan din sila nakalibing. Dyan sa ilalim ng ugat ng malalaking puno na yan. Medyo sagrado pala dito, no? Oo nga eh. Sana pwede natin akyatin to, no? Halika na, kailangan nyo na bumalik doon. Hindi kami nakabuelo ni Nitoy at hindi man lang kami makapalag dahil halos 10 na ang nakapaligid sa amin. Bukod sa mga babaeng nakapaligid, natatanaw ko rin sa paligid ng mga kakaibang nilalang. Mga babae rin pero may pakpak. Sumusulpot at mabilis ring nawawala. Nabalik agad kami sa pinaglalagyan sa amin. Oh, ayan ha. Sulitin nyo na yung pagkain. Di nyo alam kung hanggang kailan na lang kayo eh. Si Ami, nasan siya? Anong ginawa niyo sa kanya? Hindi nyo na makikita yun. Sige na. Miss,
Baka naman pwede na dito ko na lang oh. Para naman mabantayan mo ko lalo na kapag... Sinaraan ako. Napakarami na namang pagkain sa mesa at kapag naaamoy namin yon, talagang natatakam kami na hindi na namin mapigilang kumain at lalo naman akong nangamba dahil doon. Oh, ito na ba yun, Larry? Bakasyon sa baryo ng ligaw mo? Ganda ah. Nakakulong tayo. Pinanginan lang tayo ah. Tapos naghihintay lang tayo kung kailan tayo lilitsunin. Ano yun? Nitoy, hindi kaya pinatatabalan din tayo dito. Tapos isa pa si Ami. Ano kayang ginawa doon? Baka ginamit na sa kung anong ritual yun. Nitoy. Naku, meron kumakatok. Ibig sabihin ibang tao yan. Kung sila yan, bubuksan na lang nila ng basta yun eh. Kayo, alam ko narinig niyo ako mula dito. Kailangan niyo itong buksan. Hindi yan nakakandado. Pero hindi ko ito mabubuksan mula dito. Nilagyan nila ng orasyon yung pintong yan. Sino ka? Anong gagawin mo sa amin? Ako si Nardo. Isa ako manunugis na nahuli din nila. Pero nakatakas ako. Pero yung mga kasama ko nahuli nila. Tapos yung iba, pinatay nila tapos kinain. Kinain? Sabi lang nga ba, malilintikan talaga tayo dito eh. Teka, sabi mo manunugis ka, di ba? Oo, pero kailangan ko nakasama. Buksan niyo itong pintuan tapos tatakas tayo. Saka natin paplanuhin kung paano natin ililigtas yung kasama natin. O sige, pagkakataon na siguro to. At tama ka, madali nga buksan to. Naloko tayo ng mga yun. Wala nang oras. Tara na, isurot niyo itong mga balabal na to para hindi tayo masagap. Sila lahat dito. Puro aswang sila. Isang baryo to ng mga aswang. Naku, Nardo, pero masasalubong tayo dyan eh. Meron ako alam daanan. Saka dahil sa mga balabal na yan, may tatago yung presensya nyo. Tara na! Dito tayo. Bilisan nyo. Medyo yumuko kayo ha. Baka makita tayo kapag lumipad na sila eh. Pero hindi tayo pwede dumaan doon sa lawa. May mga bantay doon eh. Eh hindi nga. Doon tayo sa bundok. Sa bundok na yun? Eh, mas delikado doon. Alam mo bang doon nakalibing yung mga ninuno daw nila? Saka nakatira din yung mga espiritu ng mga yun. Eh kaya nga doon tayo dadaan. Hindi nila iisiping dadaan tayo doon. Kahit halos masalubong namin ng mga babaeng tila may hinahanap ay parang hindi nga kami nasasagap. Malamang alam na nilang nakalabas na kami, pero naging mabilis ang usad namin. Paakyat na agad kami sa bundok na yon at sa kalagitnaan ng pag-abante namin, may nakainkwentro na agad kami. Akala ko ba hindi tayo masasagap? Ako na bahala. Basta diretso lang. Hoy, huwag ka magtatangka. Hindi mo makakayanin. Kahit teritoryo pa to. Eto sa'yo! Halo ka ngayon! Teka, para may paparating ka. Iba pa ba yun? Oo, baka masukol tayo. Kaya bilis na! Nasusulya pa namin ni Nitoy ang mga babaeng lumilipad. Bigla kaming nakarinig ng naiibang huni. Mas malaki ang tunog nito. At maya-maya'y sumagot ng angilang babaeng lumilipad. Nagtatakbo na kami pero narinig namin ang mga kaluskos at parang may nag-aaway. Hanggang sa makarating na nga kami sa gitna ng gubat. Ano nangyari doon? Bakit parang sila nag-aaway? Parang dumami na yata yung mga aswang ha. Malamang sila nga yung nag-aaway. Dahil nag-uunahan sila sa inyo. Yung mga asong na yan, kahit kalahin nila, papatay nila para makakain lang sila. Ayan, nakita niyo yung puno na yan? Yung puno sa gitna? Yung pinakamalaking puno? Teka, bakit huminto pa tayo dito? Kailangan natin patayin yung puno na yan para tuluyan na sila manghina. Pag binalikan natin sila, sigurado maliligtas natin yung mga kasama natin. Oo nga pala. Diyan daw yung parang sentro ng kapangyarihan nila. Diyan daw dumadalo yung kapangyarihan ng mga ninuno nila eh. Oo nga. Manghihina sila kapag namatay yan.
Kailangan lang sugatan yung katawan ng puno para mamatay. Ano? Ikaw na. Hindi. Kailangan kayong gumawa nun. Kasi sa napansin ko, meron kayong mga anting. Mas siguradong mamamatayan kapag kayong gumawa niyan. Ganun ba? Sige, akin na itak. Ako na. Ayos. Napakatalas nito ah. At saka, ano sabi mo? Manunugis ka tapos nahuli yung mga kasama mo? Oo. Tapos yung isa, nilamon nila para sa ritual nila. Ano? Kanina sabi mo patay na lahat ng kasama mo. Ganun ba ang sabi ko? Oo nga. Ipaghihiganti ko sila. Yun yung gagawin ko kapag bumalik ako. Buwisit ka! Bakit mo ako tinaga? Wala kaming pwede pagkatiwalaan dito. Ano yan? Oh, Larry, parang nagbabago yung itsura niya. Parang umahaba yung leg niya tsaka kamay. Matalino ka. Matalas kang bata ka. Pero hindi kita mapapatawad! Isang hamak na tao ang sumugat sa isang kaya ko mataas na uli! Papael! Tara na, tol! Hindi! Bakit may lalaki asok dito? Tara na nito eh! Nakakapangilabot ang anyo ng lalaking yon. Humaba ang mga bisig, leeg at binti niya. Nangitim, kumulubot at kumapal ang balat niya. Isa pala siyang napakalaking aswang na humahabol sa amin. Akala namin na wala na siya, pero bigla kaming nagulantang nang sumulpot sa harap namin ng isang dambuhalang baboy ramo. Takbo! Takbo lang nito eh! Lori! Mas mabilis siya! Papalo tayo nito! Malapit na, tol! Nandiyan na sa likod natin! Hindi kayo makakaligtas sa akin! Hindi! Saan galing yun? Meron tumaan sa taas! Ano yun? Teka! Si Xavier yun! Akala mo ba makakatakas ka? Napakalakas ang loob mo! Hindi ko inaasahan yun. Pero ngayon, tuturugi kita! Tol! Tara na! Hayaan na natin sila magpatayan! Aswang na nang sumulpot si Ibyang. Ang pakpak nito ay parang sa paniki. Ang mukha nito parang pintadong mandirigma. Matatalas ang mga mata nito at nakalabas ang mahahabang pangil at kuko. Si Nardo naman, nagbalik sa pagiging taong malahalimaw. Pero mas malaki at mas makapal ang balat. Bago pa kami nakatakbo, nagsagupa na ang dalawang aswang. Umulan ng dugo at si Ibyang, siya ang bumuligtas sa isang iglap. Nakita niyo na kung paano ko tinurong ang ilaw na bakila na yan! Ngayon, kayo naman na isusunod ko! Aba, meron pa dumating na isang aswang! Isang bata at papausbo na bakla na pinaglalaroan mo! Ngayon, ako ang subukan mo! At kayo mga hanagob, talaga hindi kayo marunong makontento! Paano kami makukontento? Kung kayo mga bangkilan, kinakamkam niyo ang lahat na kapangyarihan! At dahil may dugo ay engkanto, umaasta kayo na mas mataas na uri kaysa sa iba! Pero hindi yuyukod sa inyo mga hanagob! Ngayon, tatapusin kita! Isusunod ko ang mga nasasakupan mo! At magiging sa amin ang baryo to! Oh! Nakita nyo na! Ingit na nga sanhin ang lahat na ito! Pero hindi ko hahayaan ang gusto mong mangyari! Lumabas ka dyan at iligtas mo ang mga kaibigan mo! Teka, si Ami na ba to? Oh! Naiba lang yung itsura ko pero ako pa rin to. At sa ngayon tara na muna! Bilisan nyo, sumunod kayo sa akin! Mga pakalibera! Pero sige lang, nagkalat na mga alagad ko! Lalapain nila ang mga batang yon! Hindi mo pwedeng maliitin ang tagapagmana ng lahi namin! At ikaw naman, humanda ka! Iba na rin ang anyo ni Tandang Egay ng sumulpot. Puti ang napakahabang buhok nito at may pakpak rin ang paniki. Mas mahahaba ang mga kuko nito. Nakita kong nilusob ito ng lalaking aswang, pero nakalipad ito at hinati ang ulo ng lalaking aswang. Inakala ko ngang tapos na pero nakakapangilabot ang ginawa ng hanagob. Hinatak nito ang sariling ulo at inihagis kay Tandang Egay. Sa
Saka naman unti-unting tumubo ang bagong ulo nito at mas babangis ang itsura nun. Napakahaba na ng buhok nito at mas maraming malalaking pangil. Si Ami naman, iba na rin ang itsura. Punong-puno ito ng pintas sa katawan na katutubo ang disenyo. Parami ng parami yung mga nag-aaway na aswang. Uy, Ami, hindi ka pa ba aswang? Hindi ko rin masagot eh. Ewan ko na rin. Ano ba talagang nangyari? Saka, paano na? Ano lang gagawin natin? Alam niyo na siguro, yung lahi ko. Lahi pala ng mga sinauna at purong aswang. Yung mga tinatawag nila na bangkilan. At ngayon, pinasok ng mga hanagom itong baryo. Yung mga hanagom yung maharlikang aswang. Kalaban yun ng mga bangkilan. May mga nahuli na sa kanila pero yan yung pinuno nila. Yan si Nardo. Sobrang lakas niyan at marami na siyang napatay at gumagala lang siya kanina. Papatayin niya dapat yung puno sa gitna pero hindi niya mahahawakan yun dahil hihigupin nun yung kapangyarihan niya. Kaya niloko niya kami. Kinuha niya kami at kunwari sasagipin. Gagamitin lang pala para patayin yung puno. Oh, ang gulo. Oh, ang dami talaga nangyayari. Pero di bali, tumakas na lang tayo. Ah! Hindi, yung hanagom. Yung hanagom na dito. Saan kayo pupunta? Hindi! Si Tandang Engay! Ano ginawa mo sa kanya? Nilibig ko ng buhay at piyo-piyo talaga yung katawan niya. Kaya ngayon, ikaw naman yung susunod ko na maputol na mapagpataas na lahi niyo! Ah! Ami! Ilag! Lori! Oh! Napakasarap ba rin makita na sumabog ang dugo ng mga tao? Hindi! Nitoy, Larry! Larry, bakit ka naman kasi umarang? Hindi! Ami, tumakas ka na. Sige na. Ano? Hindi ka pa matatakbo? Mas masaya kung hahabulin muna kita. Mas maganda kung maglalaro muna tayo. Hoy! Hoy, batang makilan! Teka, parang may nangyayari. May nangyayari sa batang to. Ano to? Humanda ka! Hindi na kita bubuhayin! Kahit hindi niya pa manoon, nagising yung tukong makilan niya. Pero kakaiba ang itsura ng isang to. Mula sa pagkakatihaya ko ay kitang-kita ko. Nung unay nakatayo lang ng diretsyo si Ami, nakatitig ito habang lumuluha. Maya-maya'y umangat ang buhok nito. Humaba at naging puti. Nanlaki ang mata ko nang mamilipit siya at mabalatan ng likod habang nagsusuka. Ang balat nito sa likod, tila naging pakpak. Mas malaki ang pakpak niya kaysa kay Ibyang at Tandang Engay. Ang nabuong anyo ni Ami, parehong kahanga-hanga at nakakasindak. Sa isang pagaspas ng pakpak nito ay bumugso ang hangin at biglang naglaho si Ami. Nawala si Ami, pero nararamdaman ko siya. Ami! Mag-ingat ka, Ami! Ngayon lang ako nakakita ng ganong bangkilan. Masyadong malaki ang bakbak nito. Pero masyado rin payat at mahaba yung katawan. Hoy! Nasa ka? Magpakita ka! Ano? Ilaw na bangkilan! Nagbaguhan nyo ka lang para magtago! Nandito lang naman ako ah! Bakit hindi mo ako makita? Ba't ganun? Nanggaling siya sa harap pero hindi ko siya namalayan! Napakabilis ng mga pangyayari. Ni hindi nakaporma yung hanagob. Nilalanghap nito sa hangin ng presensya ni Ami habang mabilis lang siyang iniikot-ikutan nito. Hanggang sa isang iglap, sumulpot si Ami sa harap ng hanagob at sa isang kisap mata, ang mahahabang kuko ni Ami ay bumaon at winasak ang katawan ng hanagob. Tumilapon pa nga ang puso nito at bago yun bumagsak sa lupa ay nagliyab na yon. Ang katawan naman ng hanagob, unting-unting naging putik. Maya-maya'y inuod na ito hanggang sa para ng kinain ng lupa ang natitira dito.
Ako, ano kayang mangyayari kay Larry? Mag-iisang buwan na siyang ganyan ha. Butot balat na siya. Oo nga eh. Nakakainis naman. Sana pala hindi ko na lang kayo niyaya dito. Tingnan mo, wala pa rin siyang malay. Kahit nga sampalin ko, hindi natitinag eh. Tandang Engay, ano na po ba talagang lagay ni Larry? Ay, amihan. Makinig kayo ng maigi ha. Ang kaibigan ninyo sa ngayon ay lumalaban ang sistema niya. Nalason ito ng kamandag ng hanagob. Hindi naman karaniwang aswang ang hanagob. Alam mo yan. Maitim na kapangyarihan ang dumadaloy dito. At yun ang lumalason sa kaibigan ninyo. Pero palagay ko naman eh, kakayanin niya yan. Napuksa nga ang hanagob. Naitaboy ang mga alagad nito. Hindi nagalaw ang puno sa gitna ng bundok. Yun nga lang, ako napuruhan. Dahil nasugatan ako ng hanagob ay nalason ang dugo ko. Mas malubha ako kaysa kay Nitoy. Dahil talagang bumaon ang kuko ng hanagop sa akin. Hindi ako makagalaw nun. Hindi ako makatugon. Pero medyo naririnig ko ang nangyayari. Pero lamang pa rin ang nararamdaman kong hirap. Hindi. Wag. Naku, ayun na naman si Larry oh. Palagi siyang binabangungot. Dahil yan sa kamandag ng hanagob, yung diwa niya ay paulit-ulit na ginagambala. Naiwas sa loob niya ang presensya ng hanagob na yon. Tandang Engay, hirap na po yung itsura niya oh. Lumalaban siya pero paulit-ulit lang yung hirap niya. Hindi lang ako makapalag pero parang mayat maya ako kinukuryente sa loob ng katawan ko. Minuminuto rin akong binabangungot. Ang eksenang paulit-ulit kong pinagdadaanan. Yung hanagob, paulit-ulit na dinudukot ang mga lamang loob ko. Kinakain niya ako ng buhay at wala akong magawa. Tuloy-tuloy ang pahirap sa akin pero tinatanggap ko lang yon. Napapagod na ako noon. Gusto ko na ngang sumuko pero ayaw rin akong payagan ng nagpapahirap sa akin. Naririnig ko pa rin sila ni Toy pero hindi ko sila makausap. Hindi ko masabi sa kanilang ayoko na. Ano ka mo? Hindi mo pwedeng gawin yun. Mabubuhay ang kaibigan mo pero ikaw ang mapapahamak. Hindi kita mapapahintulutan. Pero tandang Engay, kaya po siya napunta sa ganyang sitwasyon dahil po sa akin. Kaya niya ginawa lahat ng yan para sa akin. Kaya panahon na po para ako naman yung kumilos para sa kanya. Tol, sana naririnig mo to. Ito na yung pangarap mo. Yung babaeng gusto mo, hindi naman pala malit eh. Napapansin naman pala niya yung ginagawa mo. Kaya tol, gumising ka na. Nagtututong na yung brief mo. Alam mo, baka mabasag yung sigit mo. Mabugbog ka, sige na, tol. Unti-unti na ngang lumalabo ang naririnig ko kina Nitoy. Lalo namang lumalakas ang halakhak ng hanagob habang patuloy pa rin ang pagpapahirap nito. Pero sa lahat ng yon, kahit mahina ay dinig ko ang pag-iyak ni Ami. Sa isang panaginip ko na iba ang eksena. Si Ami, siya na ang nakita ko. Nakangiti ito sa akin habang nakatayo kami sa puno sa gitna ng bundok ng baryo. Lumapit siya sa akin at dumampi ang labi nito sa labi ko. Pag-atras ni Ami ay unti-unti siyang naglaho. Ami, nasa ka? Ami! Tol, salamat na kasi ka, tol. Kung namatay ka, papatayin kita eh. Pero salamat na kasi ka na, tol. Oo nga. Tol, akala ko hindi na ako makakaalis dun eh. Pero, tol, si Ami, nakita ko nga rin si Ami. Nasaan siya? Oh, tol, kasi ano eh. Tol, si Ami, wala na kasi si Ami. Nabingi ako at nablangko ang utak ko. Si Ami, yung babaeng matagal ko nang pinapangarap. Wala na daw. Ang sabi ni Tandang Engay ay ibinigay ni Ami ang buhay niya sa akin.
Makapangyarihan daw kasi ang halik ng mga bangkilan. May ipapasa nito ang pagkaaswang sa pamamagitan ng halik. At ganon ang ginawa ni Ami sa akin para daw malinis ang lason sa sistema ko. Pero para hindi ako maging aswang, nagsagawa siya ng mahirap at mahabang ritual sa puno para sa komplikadong kasunduan sa mga espiritu ng mga ninuno nila. Mawawala sa akin ang pagkaaswang na naipasa ng halik ni Ami. Magigising ako, pero buhay nito ang kapalit. Ang bakasyon sa baryo ni na Ami, natapos na hindi na namin nakasama si Ami pa uwi. Yun! Ayos, tol. Makakagraduate na rin tayo. Akala ko mag-6 na taon tayo eh. Pero ayos, jobless na tayo. Sira! Negative mo naman. Mabuti nga, hindi tayo nag-7 taon eh. Dapat 4 lang eh. Kaso, pasensya na ha. Nagpalit pa kasi ako ng topic sa thesis natin eh. Yun, nadamay ka tuloy. Naku, ayos lang yun. Siyempre, para din naman yung kay Ami eh. Tayo yung nagtuloy dapat ng topic niya sa thesis. Yung mga barang tsaka aso sa katutubong perspektibo. Second year pa lang tayo. Inaral lang nga natin yan eh. Nagpunta pa nga tayo sa kanila, di ba? Tapos, ayun. Sorry, Larry ah. Kung nasan man si Ami, sana nakita niya tayo, no? Sana rin natuwa siya sa thesis natin. Uy, Larry, syempre natuwa ako, no? Kaso kapag 4th year na ako, wala na akong topic. Inagaw nyo na eh. Tol, Larry, Ami, paano? Teka, paano? Hindi ako multo, no? Totoo pa naman ako eh. Oh, tingnan mo ako. Grabe naman yun kung lahing aswang na nga ako tapos magiging multo pa ako. Kung paano nangyari, ewan ko rin eh. Nabuhay ako pero wala na yung pagkabangkilan ko. Oh, ano na? I-celebrate naman natin oh. Gagraduate na kayo eh. Sabi ni Tandang Engay ay hindi nasaklaw ng bangkilan ang himalang nangyari kay Ami. Hindi raw kalikasan ang naghihimala. Langit lang. Diyos mismo ang gumagalaw para makapagpatuloy ang buhay na minsang pinahinto. Kaya sobra talaga ang pasasalamat ko. Nakagraduate si Ami makalipas ang 2 taon. At siya pa nga ang nagyaya sa akin ng kasal. At ngayon, may 3 na kaming anak na nagmana rin ng mga kakaibang katangian niya. Sa lahat po ng nakapakinig, huwag nating kakalimutan. Makapangyarihan ng kalikasan at ang mga nilalang nito. Pero nasa Diyos pa rin ang pinakamataas na kapangyarihan. Maraming salamat po Miss Clar at Sir Jay. God bless po sa inyong lahat. Parang kinilabutan ako doon na sa ending nun na. Galing. Grabe. Kinilabutan ako, grabe. Tsaka nakakatawa si si Nitoy. Si Yung mga magtututong daw yung brief. Yung brief ba naman eh. Grabe. Kaya kamusta? Nag-enjoy ba kayo sa Kwento nila Nila, mag-aan. sa May tela. tanong ako pala. Mm-mm. Di ba si Larry sumama sa sa mundo hindi mundo, sa lugar ni na Ami. Kung ikaw, kung nililigawan mo pa lang ako, sasama ka kaya sa mundo namin kung aswang ako? Nako. Kayanggaw, sasama ba ako, Kayanggaw? Sasama ba natin? Sasama ko Sagutin ba nyo sa to? comment section. Pero, sa tingin ko, sa tingin ko sasama pa rin ako. Pero magsasama ako ng pulis. Sa bagay, pwede. Sama ako ng Magsama pulis. ka na rin ng albularyo, ha? Anyways guys, nag-enjoy ba kayo sa story natin? Comment lang kayo kung ano masasabi nyo. Kasi malaking tulong din to para sa malaman ni YouTube yung kung talagang tunay ba kaming tao, mga ganon. Basta, ayun, kaya mahalaga na mag-comment kayo. And please, paki-like na rin. And So ayun, next time po ulit. Kita-kits ulit tayo dito sa Bangungot Diaries. okay, Bye-bye! bye-bye! Gumagala lang siya kanina. Papatay niya yung... Hello, Kayanggaw! Welcome po sa welcome po. Welcome po sa Bangungot Diaries at ako po si Miss Clar, ang inyong narrator. Tapos ikaw sasaluhin mo. Ganon! Hello, Hello? Kayanggaw. Ayan, nakalimutan ko tuloy.
Napapagod na ako noon. Gusto ko na ngang sumuko, peyo.